Inireklamo ng kapitbahay ko na illegal construction daw ang onang ko. Dumating agad ang mga taga-city enforcement noong araw ding iyon. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nakiusap. Agad akong pumirma at pumayag na gibain ito. Nakatayo sa baba ang kapitbahay ko, nakakrus ang mga braso sa dibdib. Kitang-kita ang pagkakontento sa mukha niya. Noong gabing iyon, humanap ako ng construction team. At magdamag kong ipinabaklas ang onang hanggang sa wala nang matira. Kinabukasan, nagsimulang umulan. Bumuhos ang tubig ulan pababa sa pader ng bahay ko. Dahil wala nang pananggang onang. Diretsyong pumasok ang agos ng tubig sa balkonahe ng kapitbahay sa baba. Kinaumagahan ng ikatlong araw, namumula ang mga mata ng hepe ng komunidad nang pumatok siya sa pinto ko. Ikatlong araw umaga, siya, mata, kumatok sa pinto ko. Pakiusap, ikabit mo na ulit ang onang. 5 pamilya sa baba ang sabay-sabay na nagrereklamo. Sabi nila, halos magkaamag na raw ang mga bahay nila. Dahan-dahan akong nagsalita habang hawak ang aking soy milk. Illegal construction yan, Hindi na pwedeng ikabit. Sa labas ng pinto, nakatayo sa may pasilyo ang kapitbahay kong nagreklamo. Ang mukha niya, mas maitim pa sa puwit ng kaldero. Nung dumating ang mga taga-city enforcement, nagdidilig ako ng halaman sa balkonahe. 2 naka-uniforming staff, parehong seryoso ang mukha. May hawak silang folder. Kayo po ba si Mr. Lucien? Ako nga po, nakatanggap po kami ng reklamo, na ang onang naikinabit sa pader ng inyong balkonahe ay isang illegal construction, at kailangang give-in. Sabi niya, sabay turo sa ibaba. Tumingin ako sa direksyong tinuturo niya. Ang kapitbahay ko sa baba, si Zhang Wei, ay nakakrus ang mga braso habang nakasandal. Sa batong leon sa may entrance ng building namin. Hindi may tago ang kayabangan sa kanyang mukha. Nakatayo sa tabi niya ang asawa niya. Tinuturo-turo ako, habang may kung anong ibinubulong. Hindi ko na lang sila pinansin. Tiningnan ko ang mga taga-city hall. Sige, natigilan ang staff. Mukhang hindi nila inaasahan na ganito ako kadaling kausap. Ang mga inihanda niyang sasabihin. At ang mga pulisya at regulasyon ay parang bamara sa kanyang lalamunan. Anong sabi mo? Sabi ko, sige, pumapayag ako. Nasaan ang mga papeles? Pipirmahan ko. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga mas batang miyembro sa likod niya ay halatang halata ang pagkagulat. Marami na silang nahandle na kaso ng demolisyon ng mga illegal na istruktura. Kung saan ang mga may-ari ay nag-iiyakan, nagwawala, at nagmamatigas. Ngayon lang sila nakakita ng kasing prangka ko. Agad namang nakabawi ang pinuno nila. May dinukot siya mula sa folder. Isang notice to demolish. Sa loob ng 3 araw, ayon sa regulasyon. Sa loob ng 3 araw, mayroon kang 3 araw para kusa itong give-in. Kung hindi mo ito gigibain sa loob ng takdang araw, kami na ang magsasagawa ng forced demolition. Kinuha ko ang ballpen, at pinirmahan ang pangalan ko sa dulo. Hindi na kailangan ng 3 araw. Gigibain ko to mamayang gabi. Salamat sa kooperasyon. Bumalik ako sa balkonahe, at ipinagpatuloy ang pagdidilig sa mga orkidya ko. Lucien, narinig mo. Illegal structure daw. Gibain na raw agad. Huwag mong inaangkin ang pampublikong espasyo. Nilakasan ko talaga ang boses ko. Kaya naman ang iilang naglalakad-lakad sa subdivision, pati na ang ilang matatanda, ay napatingin sa direksyon ko. Hindi ko siya pinansin. Pagkatapos magdilig, kinuha ko ang cellphone ko. Sa group chat ng mga homeowners dito, hinanap ko ang isang contact na nagngangalang Integrity Renovations. At tinawagan. Hello, si Master Joe po ba ito? Ako po si Lucien mula sa Building 7, Unit 601. Ah, sige. Hello po, Mr. Lu. Ano po ang maitutulong ko? Mayroon po akong canopy sa balcony. Gusto ko sanang ay patanggal ngayong gabi. May maipapadala po ba kayo? Hindi problema ang bayad. Magdadagdag ako ng bayad. Pwede po, pwede po. Siyempre po, sakto, may mga bakante kaming trabahador mamayang gabi. Sisiguraduhin po naming matatanggal yan ng malinis na malinis. Pumasok ako sa kusina para simulang ihanda ang hapunan. Ang pamilya ni Zhang Wei ay 6 na buwan nang nakatira sa apartment sa ibaba ko. Mula nang lumipat sila, hindi na natahimik ang building namin. Nagrereklamo sa ingay ng mga yabag mula sa itaas. Nagrereklamo sa mga gamit na nakakalat sa pasilyo. Nagrereklamo sa ingay ng mga ligaw na pusa sa komunidad. Yung balcony nila, ginawang hardin ng asawa niya. Nung nakaraang araw, nagreklamo ang asawa ni Zhang Wei sa group chat ng mga homeowner na tumatalsik daw ang tubig mula sa canopy ko papunta sa mga bulaklak niya. Agad-agad akong inatake ni Zhang Wei sa chat group. Nagtatype, ako na raw ang baalang humanap ng solusyon. Sumagot ako noon, ang silbi ng canopy ay para proteksyon sa ulan at daluyan ng tubig. Normal lang na tumulo ang tubig kapag umuulan. Siguro naramdaman ni Zhang Wei na napahiya siya sa harap ng grupo. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita. Akala ko, tapos na ang issue. Di ko naman inasahan, na diretso pala siyang nagsumbong sa mga autoridad ng syudad. Itong canopy na to, ipinakabit ko na noong unang taon ko pa lang dito. Medyo may problema kasi ang disenyo ng mga unit sa building namin. Walang waterproof na daluyan ng pader sa labas ng balcony.
Sa tuwing umuulan, dumadaloy ang tubig ulan pababa sa pader. Sa katagalan, ang kisame ng balcony sa ibaba, at ang pader sa labas ay madaling pasukan ng tubig at amagin. Noong panahong iyon, lahat ng nakatira sa buong building ay nagkasundong magpakabit ng ganitong halos magkakamukhang transparent na canopy. Hindi ito nakakaapekto sa liwanag, at nagsisilbi pang gabay sa tubig ulan para protektahan ang pader. Mahigit 10 taon na, naging payapa ang lahat, hanggang sa lumipat si Zhang Wei. Alas 7 ng gabi, dumating sa tamang oras si Master Joe kasama ang 2 trabahador. Mabilis na umalingaw-ngaw ang tunog ng electric drill at pagputol. Marahil ay narinig ni Zhang Wei ang ingay, kaya sinadya niyang bumaba para bantayan ang trabaho. Sumandal siya sa batong leon, nagsindi ng sigarilyo, at pinanood ang mga trabahador, habang tinatanggal nila isa-isa ang mga piraso ng canopy at ibinababa ito. Palapad ng palapad ang ngiti sa kanyang mukha. Alas 10 ng gabi, tuluyan nang natanggal ang canopy. Kahit ang mga tornilyong nakakabit sa pader, ay nilinis at tinanggal lahat. Agad kong binayaran ang mga trabahador. Binigyan ko pa sila ng bonus. Masayang sinabi ni Master Joe. Hi, Mr. Lu. Ang ganda talaga ng materyales ng canopy ninyo. Sayang lang at tinanggal pa. Hi, wala tayong magagawa. Mayroon kasing naiinis, sagabal daw sa paningin. Matapos kong ihatid ang mga trabahador, isinara ko ang pinto. Madilim ang kalangitan sa labas ng bintana. Tila may paparating na malakas na ulan. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na patak ng ulan. Hinawi ko ang kurtina. Bumabagsak sa salamin ang malalaking patak ng ulan, na nagiging agos ng tubig, at dumadaloy pababa. Pumunta ako sa balkonahe, dahil wala na ang canopy na nagsisilbing proteksyon at gabay. Walang anumang nakaharang sa tubig ulan, na humahampas sa pader sa labas ng ika-6 na palapag. At pagkatapos ay dumadaloy pababa, na bumubuo ng tila isang kurtina ng tubig. Dir-diretso itong bumabagsak sa ika-5 palapag, sa balkonahe ng bahay ni Zhang Wei. Sa mga sandaling ito, sinasalo nito ang lahat ng tubig mula sa pader sa itaas. Ang pinaghirapan niyang gawing sunroom flower garden ay binibinyagan ngayon ng malakas na ulan. Itinaas ko ang aking kape, samandal sa may pinto ng balkonahe, at tahimik na nanood. Diyos ko, anong nangyayari? Zhang Wei, halika dali, tingnan mo. Binabahan na yung balkonahe. Naku po, bakit parang talon kung bumuhos yung tubig? Lu Chen, ikaw ang may gawa nito, no? Hindi ko siya pinansin. Dahan-dahan kong inubos ang kape ko. Bumalik sa loob para magbihis, at naghanda para pumasok sa trabaho. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko agad si Zhang Wei na nakaharang. Sa likod niya, hawak-hawak ng asawa niya ang cellphone, at walang tigil na kinukuhanan ng litrato ang pinto ng bahay ko. Sinadya mo to, no? Mr. Zhang, kung may problema ka, sabihin mo ng maayos. Huwag kang mananakit, sabihin ng maayos. Sige, tatanungin kita. Binaha ang balkonahe namin. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Ako ang nag-report na illegal ang pagkakagawa ng bubong mo. Inutusan ka ng city management na gibain yan. Sumunod ka naman sa batas at giniba mo agad magdamag. Ngayong umuulan, natural lang na bumaba ang tubig. Natural phenomenon yan. Hinahanap nyo ko. Isang salita ko lang, natigilan si Zhang Wei. Namulan ng gusto ang mukha niya sa galit. Ikaw, alam na alam mong mangyayari to. Sinadya mo. Ang alam ko lang, sarili kong illegal structure ang giniba ko. Wala naman yung kinalaman sa inyo. Yung mga bulaklak ko, lahat ng imported roses ko, nabulok dahil nababad sa tubig. Lu Chen, kailangan mong magbayad. Magbayad? Anong basehan? May ebidensya ka bang ako ang sumire ng mga bulaklak mo? Ang pag-agos ng tubig pababa ay dahil sa gravity. Dapat si Newton ang hanapin mo. Namimiloso po ka. Kayo naman ang unang nag-report. Sumusunod lang ako sa batas. Kinuha ko ang bag ko at akmang aalis na. Daanin niyo ako. Papasok pa ako sa trabaho. Huwag kang aalis. Hanggat hindi natin to nalilinaw ngayon. Huwag ka nang umasang makaalis. Nilalabag mo ang personal na kalayaan ko. Pwede akong tumawag ng pulis ngayon din. Inilabas ko ang cellphone ko at itinutok sa mukha niya. Nang makita niya sa screen ng phone ko, ang nakadial na 911. Napaurong si Zhang Wei nang hindi namamalayan. Pero biglang sumingit ang asawa niya, at hamarang sa harapan ko. Oh, sige, tumawag ka ng pulis. Tumawag ka, sakto, para pulis na mismo ang humusga. Tingnan natin kung may nambubuli na katulad mo. Sakto namang, bumukas ang pinto ni Aling Li, ang kapitbahay namin sa tapat. At sumilip siya, nang makita niya ang gulo sa tapat ng pinto ko. Natigilan si Aling Li, agad namang kumilos ang asawa ni Zhang Wei na parang nakakita ng kakampi. At nagsimulang magsumbong kay Aling Li habang umiiyak. Naku po, anong nangyayari dito? Ate Li, ikaw na nga ang humusga. Mula nang tanggalin nila yung bubong nila, lahat ng tubig ulan, sa bahay namin bumuhos. Namatay tuloy lahat ng halaman ko. Tapos wala siyang pakialam. Hindi ba't sinadya to para makaganti? Mrs. ni Zhang, sa simula pa lang, para harangan ng tubig kaya nilagay ang bubong na yan. Kayo tong nagpumilit na i-report, di ba? Oh, ngayong tinanggal na. Syempre babagsak na yung tubig, di ba? Pero hindi naman dapat lahat sa amin mapunta.
Saan mo gustong pumunta? Sa langit. Hindi na nakapagsalita si Zhang Wei. Nilagpasan ko sila at pinindot ang elevator. Nakita ko si Zhang Wei na tinuturo ang likod ko, habang may binubulong sa asawa niya. Ang ekspresyon sa mukha niya ay puro galit at sama ng loob. Alam kong hindi pa tapos ang lahat, pero hindi ko inasahan na ganito pala kabilis mangyayari. At sa isang paraan, na hindi ko pinaghandaan, paghapon ng walang tigil ang malakas na ulan. Pag-uwi ko sa subdivision galing trabaho, nakita ko ang isang grupo ng mga tao sa ibaba ng gusali namin. Nandoon din si Direktor Yu ng komunidad. May hawak siyang notebook at may isinusulat. Nasa gitna ng mga tao si Zhang Wei at ang asawa niya. Puno ng emosyon silang nakaturo sa itaas. Direktor Wang, nakikita niyo po, di ba? Ganyan na ganyan po, parang talon yung ulan. Diretso lahat sa bahay namin. Hindi lang po sa amin. Apektado rin ang 4th, 3rd, at 2nd floor. Hay, tumingala si Direktor Wang para tingnan. Kumunat ang kanyang noo. Ang tila kurtina ng tubig ulan ay dumadaloy pababa mula sa pader ng ika-6 na palapag. Matapos ang unang pagtama nito sa balkonahe ng 5th floor, nagtalsikan ng tubig. May bahaging dumiretso pababa, at ang iba na may tinangay ng hangin sa iba't ibang direksyon. Nabasa ang mga pader ng 4th at 3rd floor. Pati na ang mga bintana ay basang-basa. Sumang-ayon na rin ang ilang residente mula sa mas mababang palapag. Yung bintana ko, buong araw nang hindi natutuyo. Basa na rin pati yung pader. Kung magtatagal to, siguradong aamag-amagin yan. Nang makita ko ng mga tao, kusa silang tumabi para bigyan ako ng daan. Pagkakita pa lang sa akin ni Zhang Wei, agad siyang sumugod. Lucien, tingnan mo itong kalokohang ginawa mo. Xiao Zhang, kumalma ka lang. Xiao Lu, tingnan mo itong sitwasyon. Naaapektuhan na talaga ang ibang mga kapitbahay. Director Yu, ini-report ni Zhang Wei na illegal construction daw ang canopy ko. Nagpatupad ng batas ang city management. At nakiisa naman ako sa pagtanggal nito. Ang buong proseso ay naging legal at sumunod sa patakaran. Pangalawa, ang disenyo ng building ang dahilan kung bakit dumidiretso ang tubig ulan. Problema yan ng developer, hindi ko problema. Pangatlo, naaapektuhan ng ibang mga kapitbahay. Nalulungkot ako para sa kanila, pero wala sa akin ang responsibilidad. Pagkatapos kong sabihin ang 30 punto, walang ni isang nakapagsalita. Gustong kumontra ni Zhang Wei, pero ibinuko niya lang ang bibig niya. At walang ni isang salitang lumabas, dahil lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan. Bamantong hininga si Director Wang. Siyempre, naiintindihan din niya ang loika. Tama nga ang katwiran mo. Pero tingnan mo naman, magkakapit-bahay tayo. Dapat naman may pakikasama tayo sa isa't isa. Ngayong may problema na, kailangan nating humanap ng paraan para maayos to. Tama, di ba? Tama, dapat lang ayusin. Dapat lahat ng apektadong homeowner ay magkaisa para puntahan ng developer at property management. Hilingin sa kanila na sa labas ng building. Ayusin yung waterproofing. Iyan ang tunay na solusyon sa problema. Puntahan ang malaking developer. Pagkasabi niyan, yung mga kanina lang ay galit na galit. Bigla na lang nanahimik ang ilang kapitbahay. Sino ba namang hindi nakakaalam sa developer at property management? Kung gaano sila kagaling magturuan. Baka abutin pa tayo ng siyam-siyam niyan. Oo nga, bago pa nila maayos yan. Bulok na ang mga bahay natin. Masyadong matagal yung proseso na yan, Xiao Lu. Ang pag-usapan muna natin ay yung problema ngayon. Pwede bang ibalik na lang muna yung oneng ilegal na istruktura? Isang ilegal na istruktura na si Mr. Zhang Wei mismo ang nag-report. Patunay dyan ang demolition notice mula sa city management. Director Wang, Director Yu, mga opisyal po kayo ng komunidad. Hindi nyo naman siguro ako pwedeng piliting lumabag sa batas, di ba? Hindi na tuloy nakapagsalita si Director Wang. Oo nga naman, kakagiba lang dahil ilegal daw. Tapos ngayon, ipapabalik nyo. Anong klase yan? Namula at namutla ang mukha ni Zhang Wei. Napakagandang panoorin. Siya mismo ang nagsara ng sarili niyang daan. Pero, walang pero-pero. Pwede kayong pumunta sa city management. Hayaan ninyong maglabas sila ng dokumento na nagsasabing hindi ilegal ang onang na to. Payagan nyo kong magkabit, basta may opisyal na dokumento. Wala akong ibang sasabihin. Ikakabit ko agad. Hayaan nyo silang lumapit sa city management para bawiin ang sarili nilang desisyon. Mas mahirap pa yan kaysa hanapin ng developer. Tiningnan ko ang mga taong hindi makapagsalita. Hindi na ako nagsalita pa. Umalikod ako at pumasok sa gusali. Sa likuran ko, narinig ko ang pigil na galit ni Zhang Wei na sumisigaw, kasama ang panibagong reklamo ng mga kapitbahay. Kinagabihan, isang petisyon na pinangunahan ni Zhang Wei, na pinagsama-sama ang 5 unit mula sa ikalawa, ikatlo, ika-4, at ika-5 palapag, isang joint complaint letter mula sa mga may-ari, ay idinikit sa bulletin board sa may pasukan ng building. Ang liham reklamo ay isinulat ng taimtim, Nobyembre 2, 2022. Ang pagtanggal ni Lucien sa canopy ay nagdulot ng pinsala sa ilang pamilya sa ibaba, Nobyembre 2, 2022. Pagbaha, pamamasa ng pader, at pagkasira ng mga ari-arian.
At mariing hinihiling sa komunidad at property management na mamagitan. At atasan si Lu Chen na ibalik ito sa dati. Isang apoy na si Zhang Wei mismo ang nagsindi. Ay sa wakas bumalik sa kanya. At sa iba pang mga tao. At ako naman. Ako lang yung mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Ang palabas na ito ay lalong nagiging interesante. Kinagabihan, isang petisyon na pinangunahan ni Zhang Wei. Na pinagsama-sama ang 5 unit mula sa ikalawa, ikatlo, ika-4, at ika-5 palapag. Isang joint complaint letter mula sa mga may-ari ng unit ay idinikit sa bulletin board sa may pasukan ng building. Ang liham reklamo ay isinulat ng taimtim. Nobyembre 2, 2022. Ikatlo, pagkakaroon ng amag sa pader. Ang pagtanggal ni Lu Chen sa canopy. Nobyembre 2, 2022. Pagbaha, pamamasa ng pader, at pagkasira ng mga ari-arian. At mariing hinihiling sa komunidad at property management na mamagitan. At atasan si Lu Chen na ibalik ito sa dati. Isang apoy na si Zhang Wei mismo ang nagsindi. Ay sa wakas bumalik sa kanya. At sa iba pa. At ako naman. Ako lang yung mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Ang palabas na ito, lalong nagiging interesante ang lahat. Ang insidente ng petition letter. Para itong isang batong inihagis. Sa isang tahimik na lawa. Sa buong subdivision, lumikha ito ng malaking alon. Ang sulat na ito ay mabilis na. Kinunan ng litrato at pinost sa group chat ng mga homeowner. Agad na nagkagulo sa group chat. Tawang-tawa ako, sila mismo ang nag-report, tapos ngayon sila pa ang nagpepetisyon na ibalik. Anong klaseng galawan yan? Itong ginawa ni Zhang Wei. Para siyang bumaril sa sarili niyang paa. Kawawa naman yung ilang kapitbahay sa baba na nadamay. Sa katangahan nitong si Zhang Wei. Pero sa totoo lang, walang mali sa ginawa ni Lu Chen. Ni-report mo na illegal ang construction. Ni-report mo, kaya tinanggal niya. Ganun lang yun. Ni-report mo, tinanggal niya. Legal na legal ang ginawa niya. Ni-report mo, tinanggal niya, na legal naman. Ngayong may problema. Ganyan dapat, suportahan si Lu Chen. Dapat lang turuan ng leksyon ang mga ganyan. Tama yan, suportahan si Lu Chen. Ganyan dapat sa mga walang pakisamang kapitbahay. Suportahan si Lu Chen. Ang usapan sa group chat, halos lahat ay kumakampi sa akin. Sinubukan ni Zhang Wei at ng asawa niya na magpaliwanag sa group chat. Sabi nila, gusto lang daw nilang mapanatili ang kaayusan sa subdivision. Hindi raw nila inasahan na magiging ganito kalala ang resulta. Pero walang naniwala, dapat inisip nyo na ang kahihinatnan niya noong nag-report kayo. Matatanda na kayo, dapat panagutan ninyo ang mga kilos ninyo. Tigilan nyo na yung pagpapalusot nyo. Malinaw sa aming lahat ang nangyayari. Diba dahil lang naman yan sa onang nila, na tumatalsik sa mga halaman nyo. Makasarili na nga, nagmamalinis pa. Matapos ang ilang sagutan, basang sisiw ang mag-asawang Zhang Wei. Hindi na sila nang ahas na magingay ulit. Patuloy na uminit ang issue. Kinaumagahan, maaga pa lang. Personal na tumawag sa akin ang property manager. Mr. Lu, ako po si Leo mula sa property management. Manager Leo, kumusta po? Tungkol po sa canopy ng bahay ninyo. Alam na po namin ang sitwasyon. Kasi po, yung mga nasa ibaba, ilang homeowners po ang matindi ang reklamo. Kaming taga-property management, naiipit po kami sa gitna kaya mahirap din po para sa amin. Kaya po, baka po pwede kayong magbigay loob ng kaunti. Ay pakabit nyo na po muna yung canopy. Para kumalma po muna ang lahat. Yung iba namang bagay, hahanapan na lang po natin ng paraan. Manager Leo, kahapon po, kinausap ko si Director Wang. At napakalinaw ng sinabi ko. Yung canopy na yan, itinuturing na illegal structure ng city management. Gusto nyo bang ako, bilang taga-property management, ang hayagang lumaban sa mga autoridad? Sasagutin nyo ba ang responsibilidad na to? O kaya, maglabas kayo ng isang written statement na nagpapatunay na makatwiran ang pagkakabit ng canopy. At kayo ang sisigat sa lahat ng posibleng kahihinatnan nito. Basta mayroon akong ganyang kasulatan. Papayag din ako. Hindi po pwede yan. Mr. Lu, pinapahirapan nyo naman po kami niyan. Pareho lang tayo. Pinipilit ninyo ang isang sumusunod sa batas. Na homeowner na gumawa ng isang illegal na istruktura. Hindi nyo rin ba ako pinapahirapan sa lagay na yan? Manager Leo, ang ugat ng problema ay depekto sa disenyo ng building. Dapat mas alam nyo yan kaysa sa akin. Sa ngayon, ang pinakamagandang solusyon ay ang gamitin ng maintenance fund. Para lagyan ng waterproofing ang buong panlabas na pader ng gusali. Kung kayo sa property management, ang manggana para maisakatuparan ito. Sigurado akong lahat ng homeowners. Pasasalamatan kayo ng buong syudad. Pagkasabi ko noon, ibinaba ko na ang telepono. Alam ko, masyadong masalimuot ang proseso para magamit ang repair fund. At malamang, ang property management. Ayaw nilang problemayin yan. Ibinalik ko lang ulit sa kanila ang problema. Pagsapit ng hapon, patuloy pa rin ang pagulan. Walang bahid ng pagtila. Umuwi ako ng maaga mula sa trabaho. Pagdating ko sa baba ng building, isang madyulang eksena ang bumungad sa akin. Sa balcony ni Zhang Wei. Hirap na hirap ang asawa niya habang may hawak na dambuhalang. Langgana para magigib ng tubig palabas.
Si Zhang Wei naman, nakatuntong sa isang hagdan. May hawak na malaking plastic sheet at tape. Tila sinusubukang maglagay sa itaas ng kanilang balcony. Sa madaling salita, sa ilalim ng sahig ng balcony ko. Nang isang pansamantalang bubong na gawa-gawa lang niya. Walang tigil ang buhos ng ulan. Basang-basa siya. Ang hagdan na kinatatayuan niya ay umuuga-uga. Hindi man lang damaykit ang tape sa basang pader. Nang hipan ng hangin ang plastic sheet. Dumiretso ito sa mukha niya. Nakakaawa na nakakatawa ang eksena. Sa ibaba, may ilang mga usiserong kapitbahay na nagtipon para manood. Lahat sila ay nagtuturuan at nagbubulungan. Ano namang silbi niyan? Panandali ang lunas lang yan, hindi naman tunay na solusyon. Kasalanan niya yan. Kung alam lang niya, nahaantong sa ganito, di sana hindi na lang niya ginawa. Anong tinitingin-tingin niyo? Wala namang dapat makita dyan. Hindi ako huminto, dumiretso ako sa loob ng building. Pagbukas ko pa lang ng pinto ng bahay, sumalubong sa akin ang masangsang na amoy amag. Napakunot ang noo ko, naglakad ako papunta sa balcony. Galing sa ibaba ang amoy. Nagsimula na ang malakas na ulan at pag-ipon ng tubig. Hayaang mabulok at amagin ang ilang bagay. Ang drainage system ng lumang bahay na to. Halatang hindi kinaya ang ganitong. Tuloy-tuloy na artificial na talon. Habang pinapanood ko ang walang tigil na buhos ng ulan sa labas ng bintana. Alam kong ang kasukdulan ng kalokohang to ay malapit nang dumating. Ang taong nagsumbong sa akin ay malapit ng personal na lumapit para magmakaawa. Kinaumagahan ng ikatlong araw, sa wakas ay tumila na rin ang ulan. Pero pagkatapos mababad ng 2 araw, lumabas na ang resulta. Kabubukas ko pa lang ng pinto para sana mag-jogging. Nang magulantang ako sa nakita ko. Si Director Wang ng komunidad ay nakatayo sa tapat ng pinto ko. Namumula ang mga mata, pagod na pagod ang itsura. Para siyang nagpuyat ng ilang gabi. Kasama niya ang mga representative ng 5 pamilya sa ibaba. Kasama na si Zhang Wei. Lahat sila, ang sasama ng itsura. Lalo na si Zhang Wei. Wala na ni Katie Ting ang kayabangan niya noong 2 araw na nakalipas. Ngayon, nakayuko siya. Mas maitim pa sa ilalim ng kaldero ang mukha. Umiiwas ng tingin. Hindi man lang makatingin ng diretso sa akin. Director Wang. Anong? Nang makita ko ni Director Wang. Para siyang nakakita ng kaligtasan. Paus na paus ang boses niya. Halos maiyak na. Lu, pakiusap. May malaking problema. Anong nangyari? Yung 5th floor. Yung bahay ni Tang. Inamag na ng todo ang kisame ng balcony niya. Natuklap na rin yung pintura sa pader. Lahat ng kahoy na sahig niya, umalsa na dahil sa tubig. Yung 4th at 3rd floor, nagsimula na ring tumagas ang tubig sa balcony. Mas malala pa yung sa mga pader. Pumasok ang tubig sa kwarto mula sa mga siwang ng pader. Nasira ang kabibili lang nilang kutson. Lalong nagiging emosyonal si Director Wang habang nagsasalita. Sabay turo sa ilang taong nasa likuran niya. Buong gabi silang nanggulo sa community kagabi. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Habang nakikinig ako, wala akong naramdamang kahit ano. Sa katunayan, medyo natatawa pa nga ako. Lumagpas ang tingin ko kay Director Wang. At napako ito kay Zhang Wei. Naramdaman niya ang titig ko. At lalo pa siyang yumuko. Ganun ba kalala? Itinaas ko ang soy milk na inihanda ko bago umalis. At dahan-daang humigop. Ang pagiging kalmado ko. At ang pagkataranta ni Director Wang. Ay kitang-kita ang pagkakaiba. Oo, kaya, Xiaolu, nakikiusap na ako sa'yo, pwede ba? Ibalik mo na yung oneng. Harangan muna natin ang tubig. Para hindi na ito tumulo pababa. Binaba ko ang soy milk. Tiningnan ko siya, at sinabi, salita por salita, Director Wang, ilegal yan. Hindi pwedeng ikabit. Ang mga salitang iyon ay parang isang baldeng malamig na tubig, na ibinuhos sa ulo ni Director Wang. Agad na namutla ang mukha niya. Pero espesyal na sitwasyon naman to. Kahit gaano pa ka-espesyal, hindi pwedeng lumabag sa batas. Pariin kong sinabi, opisyal po kayo ng community. Kayo dapat ang pinaka nakakaalam ng batas. Hindi na nakapagsalita si Director Wang dahil sa sinabi ko. Sa sandaling iyon, ang kanina pang tahimik na si Zhang Wei ay sa wakas gumalaw. Dahan-dahan siyang humakbang ng 2 beses papalapit, at tumayo sa harap ko. Itinaas niya ang kanyang ulo. Namumula at puno ng ugat ang kanyang mga mata. Nanginginig ang mga labi niya. Tila gumagawa ng isang napakahirap na desisyon. Lu, Kuya Lu, aba tinawag pa niya akong kuya. Anong kailangan mo? Kasalanan ko to. Naging makasarili ako. Gago ako. Hindi ko dapat ginawang i-report ka. Sorry. Pagkasabi nyon, bigla siyang yumuko ng malalim sa harap ko. Sumunod din ang asawa niyang nasa likod niya. At pabulong na nagsabi ng sorry. Dahil sa eksenang iyon, nanahimik ang lahat ng tao sa paligid. Kuya Lu, sana po'y pagpasensyahan ninyo ako. Huwag niyo na po akong patulan. Tingnan niyo naman po, grabe na rin ang perwisyo sa akin. Lahat ng halaman ko, wala na. Sira na rin ang sahig. Pakiusap po, pagbigyan niyo na ako. Ibalik niyo na po yung canopy. Ako na po ang magbabayad kung magkano man yan. Babayaran kita ng doble. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa prinsipyo. Ikaw ang nagturo sa akin maging isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Ngayon, ang ginagawa ko lang ay,
Pinaninindigan ang prinsipyo ko bilang mabuting mamamayan. Ang mga salita ko ay parang isang punyal, na tumarak ng diretso sa puso ni Zhang Wei. Nawala na rin ang huling bahid ng kulay sa mukha niya. Naintindihan na niya, hindi ko ito ginagawa para sa pera. Gusto ko lang siyang pagbayaran ang ginawa niya. Yung tipong mapaplunok na lang siya sa pait. Yung hirap na hindi niya mailabas o may reklamo. Ang pampublikong paghingi ng tawad ni Zhang Wei ay hindi nagtapos sa gulong ito. Sa halip, ang laban, na dati sa pagitan lang namin ni Zhang Wei, ay naging sa pagitan ko na at ng lahat ng kapitbahay sa ibaba. Nang makitang hindi ako makuha sa pakiusap, si Director Yu ay hindi na mapakali sa pag-aalala. Ang ilang kapitbahay sa likod niya ay nagsimula na ring hindi makapagtimpi. Mr. Lu, hindi naman po pwedeng ganyan ang sabihin niyo. Ngayon, tayong lahat na pamilya ang nalulugi. Hindi naman pwedeng dahil lang may alitan ka sa 5th floor, ay idadamay mo na kaming lahat sa problema. Oo nga, wala naman kaming ginawang masama sa'yo. Noong si Zhang Wei sa group chat ng mga may-ari, nag-iingay na i-report ako. Wala ni isa sa inyo ang nagsalita para ipagtanggol ako. Ngayong kayo na ang napapasok, alam nyo na kung gaano kasakit. Ako, magkakapit-bahay tayong lahat sa iisang building. Sino bang hindi nakakaalam kung para saan ang shed na yon? Alam na alam nyo yan sa sarili nyo. Ngayon, sa inyo na nangyayari ang gulo. Masaya bang panoorin? Nang makita ni Director Wang ang sitwasyon, agad siyang namagitan para pakalmayan ang lahat. Lu, huwag ka nang magalit. Nag-aalala lang din sila. Tingnan mo, ganito na lang kaya. Ang community na namin ang mangganguna. Ikabit mo muna ulit yung shed. Sabihin na lang nating ito ay emergency measure na hiningi ng community. Kung sakaling magtanong ang City Hall, kami na sa community ang haharap para magpaliwanag. Oh, ayos na ba yun sa'yo? Binigyan niya ako ng paraan para umatras. Pero bakit ako aatras? Nasa kalagitnaan pa lang ang palabas. Director Wang, salamat po sa maganda ninyong intensyon. Pero nandoon ang demolition notice, nakasulat sa itim at puti. At siguradong may record din sa file ng City Hall. Magpapaliwanag ang community ninyo. Anong dahilan ang gagamitin ninyo? Bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Kapag tumawag ang City Hall para kumpirmahin, anong isasagot ko? Sasabihin ko bang ako mismo ang may gustong magpakabit? O pinilit ako ng community na ikabit to? Kung ituring to ng City Hall bilang pangalawang illegal construction, at kailangang magmulta, sinong magbabayad ng perang yun? Ako, o ang komunidad? Dahil sa sunod-sunod na mabibigat na tanong, muling natahimik si Director Wang. Alam niyang hindi niya kayang akuin ang responsibilidad na ito. Walang kapangyarihan ng komunidad na magpatupad ng batas. At lalong wala silang karapatang baligtarin ang desisyon ng ibang ahensya ng gobyerno. Sumabog na rin sa wakas ang Alice sa 3rd floor. Tinuro niya ako, ito ayaw mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Talaga bang gusto mong panoorin kaming lahat? Na-imagine bago ka makontento. Napakasama mo. Ingatan mo yang pananalita mo. Mula simula hanggang dulo, wala akong ginawang mali. Sumunod ako sa patakaran. Ginib ako ang sinasabi ninyong illegal na istruktura. Ngayon, kayo ang napeperwisyo dahil sa depekto sa disenyo ng building. Pero sa akin ninyo isinisisi ang lahat. Sa isang mamamayang sumusunod sa batas. Sino ba talaga ang masama sa atin? Nasindak sa akin ang ale. Umatras siya ng isang hakbang. Habang may pabulong-bulong pa rin. Ang may-ari ng 2nd floor, na kanina patahimik, ay inayos ang kanyang salamin. Mr. Lu, mag-usap tayo ng maayos. Ang sitwasyon kasi ngayon, masyadong matagal kung ay dadaan sa legal na proseso laban sa developer. Kung ikaw naman ang pagkakabitan namin ng panangga sa ulan, may alinlangan ka rin, kaya mayroon pa bang ikatlong paraan? Tiningnan ko siya ng may kaunting paghanga. Sa wakas, may isa ring nag-iisip. Meron. Agad na natuon sa akin ang tingin ng lahat. Simple lang. Kayong lahat ng apektadong homeowner. Sa ilalim ng sarili ninyong mga pangalan, sama-sama kayong magsumite ng isang aplikasyon sa City Management Department. Ang nilalaman ng aplikasyon ay, dahil may depekto sa disenyo ang 7 gusali, at ang direktang pag-agos ng tubig ulan ay nagdulot ng pinsala sa ari-arian ng maraming residente. Ang sitwasyon ay apurahan, kaya't espesyal na hinihiling para sa may-ari ng Unit 601, si Lucien. Napansamantalang ibalik ang kanyang onang sa balkonahe, bilang isang emergency na solusyon, upang maiwasan ang lalo pang paglaki ng pinsala. At hinihiling namin sa City Management Department, mula sa pananaw ng pagprotekta sa kapakanan ng mga mamamayan, na aprobahan ito, kapag ang developer o ang property management ay tuluyan ng naayos ang problema sa waterproofing ng pader. Ang nasabing onang ay saka muling tatanggalin. Pagkasabi ko nyon, tumahimik ang lahat, tumahimik ang lahat. Pagkasabi ko nyon, lahat sila ay natigilan. Lahat sila ay natigilan. Ang hayaan silang personal na mag-apply sa city management. Hindi ba't para na rin nilang inamin na isang pagkakamali ang pagrereklamo nila noon? At ngayon ay nagmamakaawa sila sa gobyerno na ibalik ang pagkakamaling iyon. Hindi na may larawan sa sobrang itim ang mukha ni Zhang Wei. Naging kulay abo ito. Ang planong ito ay parang paglalagay sa kanya sa apoy para paulit-ulit na ihawin. Siya ang nagreklamo kaya ipinabaklas ito ng city management. Ngayon, siya pa ang kailangang manguna.
para magmakaawa sa city management na ibalik ito. Wala na siyang mukhang may haharap. Gagaan na ba yan? Gagaan naman o hindi, malalaman lang natin kapag sinubukan. Ito lang ang nag-iisang paraan. Kayo nang mag-usap, isang malakas na kalabog, at isinara ko ang pinto. Iniwan ko ang lahat ng mahihirap na problema sa mga taong nasa labas. Alam kong wala silang pagpipilian. Dahil sa bawat minuto at segundong lumilipas, palaki ng palaki ang pinsala. Samantalang ako, kailangan ko lang magtimpla ng isang tasa ng tsaa. At tahimik na hintayin ang resulta. Kinaumagahan ng araw na iyon, dumating si Director Wang na may dalang isang bagong gawa, napahayag ng sitwasyon at aplikasyon para sa pansamantalang pagbabalik, at muling kumatok sa pinto ng bahay ko. Sa application form, detalyadong inilarawan ang mga depekto sa gusali at ang pag-apaw ng tubig ulan. Pati na rin ang mga partikular na pinsalang natamo ng 5 pamilya sa ibaba. Sa dulo, naroon ang mga pirma ng 5 may-ari ng bahay, at ang mapupulang thumbmark nila. Ang pangalan ni Zhang Wei, malinaw na namumuna sa listahan. Xiaolu, tingnan mo, okay na ba to? Kinuha ko ito at binasang mabuti. Maganda ang pagkakasulat, taos puso at makatotohanan. Pinalabas nila ang kanilang mga sarili, bilang biktima ng depektibong disenyo ng gusali. At ang pagkakabit ng rain shelter ay tinukoy nila bilang ang kaisa-isang at apurahang paraan para iligtas ang sarili. Pwede na, pero itong application na to, dapat ay kayo mismo, lalo na si Mr. Zhang Wei, ang personal na maghatid sa City Management Department. Kami ang pupunta. Siyempre, kung sino ang nagsimula ng problema, siya rin ang dapat mag-ayos nito. Kung sino ang nag-report, siya ang dapat mag-apply. Sa ganoong paraan nyo maipapakita ang inyong sinseridad. At para ang City Management Department din, ay mas madaling maintindihan ang buong pangyayari. Pwede ka namang hindi pumunta. Kaso, itong application na to, ay magiging walang silbi. Sige, pupunta kami. Tara na, ngayon na. Xiao Zhang, kailangan mong sumama. Nakayuko si Zhang Wei, para siyang isang papel na hinihila ng tali. Sumunod siya kina Director Wang. Nai-imagine ko na, kapag si Zhang Wei, ang nag-report, ay personal na tumayo sa opisina ng City Management, para iabot ang request na ito. Ang application na ibalik ang illegal structure. Kung gaano ka-awkward at katawa-tawa ang magiging eksena. Pero kailangan niyang gawin yun. Ito ang kabayaran para sa kanyang katangahan at kayabangan. Ang halaga na dapat bayaran. Noong hapon, may tumawag sa akin na hindi ko kilala. Hello, si Mr. Lu Chen po ba ito? Mula po kami sa City Enforcement Team. Opo, hello. Tungkol po ito sa mga may-ari ng unit sa Building 7 nanograms inyong komunidad. Yung sama-sama nilang request na ibalik ang onang ninyo. Natanggap na po namin ang mga dokumento. Gusto lang po namin kumpirmahin ang ilang bagay sa inyo. Sige po, sabihin nyo. Una, noong una niyong tinanggal ang onang. Kusang loob po ba yun at naging cooperative kayo? Tama po ba? Opo, naging cooperative po ako ng buo. Pangalawa, yung sitwasyon pong inirereklamo ngayon ng kapitbahay ninyo sa baba. Totoo po ba? Mayroon po bang problema sa pagpasok ng tubig ulan na nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga gamit? Totoo po, ang mga partikular na detalye. Mas alam po ni Community Director Wang at ng kapitbahay ko sa baba kaysa sa akin. Pangatlo, kung sakali pong kami, base sa sitwasyon, at dahil na rin sa humanitarian reasons, at para na rin maresolba ang isang agarang problema, ay pumayag sa request nilang pansamantalang ibalik ito. Kayo po ba mismo ay handang makipagtulungan sa pagkakabit nito? Susunod po ako sa mapag-uusapan. Isa po akong mamamayang sumusunod sa batas. Lahat po ay ibabase sa magiging opisyal na desisyon. Kung sabihin niyong bawal ikabit, hindi ko po gagalawin. Sige po, Mr. Lu, naiintindihan na po namin ang sitwasyon. Salamat po sa inyong kooperasyon. Pagkababa ko ng telepono, alam ko na. Itong bagay na to, ayos na. Ang layunin ko, naabot ko na rin. Wala akong nakaaway na kahit sino. Wala akong binitawang kahit isang mura. Ang ginawa ko lang ay ikinulong ang bawat galaw nila. Sa loob ng alituntunin, ginamit ninyo ang alituntunin laban sa akin. Kaya gagamitin ko rin ang alituntunin para mabitag kayo sa sarili ninyong patibong. Gusto ninyong sirain ang alituntunin para masolusyonan ang problema. Pasensya na, hindi pwede. Kailangan ninyong bumalik sa loob ng alituntunin. At kayo mismo ang sumampal sa sarili ninyong mukha. Dapit hapon, masayang-masaya akong tinawagan ni Director Wang. Lu, magandang balita, pumayag na ang munisipyo. Sabi nila, dahil espesyal na kaso, espesyal din ang magiging aksyon. Inaprubahan na ang pansamantalang pagbabalik ng oneng. Nagpadala pa nga sila ng formal na sulat sa ating komunidad. Magaling, Lu, kailan ka kaya libre? Para maipakabit na agad ang oneng. Kahit kailan, pwede, huwag kang mag-alala sa pera. Na-transfer na sa akin ni Zhang ang bayad. Para raw yun sa mga materyales at sa mga trabahador. Pati na rin daw ang kabayaran para sa'yo, sagot na niya lahat. Sabi niya, sisiguraduhin daw na pinakamagandang materyales ang gagamitin. Hindi ko na kailangan ng kabayaran. Basta may kabit lang ng maayos ang oneng, sapat na. Hindi ko kailangan ng pera niya.
Ang kahihiyang sinapit niya, ay mas kasiya siya para sa akin kaysa sa anumang pera. Kinabukasan, maaga pa lang. Si Foreman Joe, yung tumulong sa aking magbaklas ng onang dati, ay dumating kasama na naman ang kanyang grupo. Mga profesional sa pinto, bintana, at onang. Sa pagkakataong ito, ang truck niya ay may kargang. Mas dekalidad na polycarbonate sheets at stainless steel na mga bracket. Mr. Lu, nagkita na naman po tayo. Itong trabaho ngayon, sisiguraduhin po naming mas palido pa kaysa sa dati ang gawa, Kuya Lu. Kaunting bagay lang po, pasensya na po sa nagawa namin dati. Hindi na kailangan yan, basta't natuto ka na ng leksyon, ayos na yun. Foreman Joe, kayo na po ang bahala. Siguraduhin nyo lang na pinakamaganda ang mga materyales. At dapat standard ang pagkakagawa. Foreman, huwag po kayong mag-alala, sir. Foreman, espesyal na bilin po ng community at ni Mr. Zhang. Sa pagkakataong ito, kailangang sundin ang pinakamataas na standard. Garantisadong walang tulo, at sobrang tahimik. Nagsimula nang maging abala ang mga trabahador. Muling umingay ang tunog ng barena. Pero di tulad ng dati, sa pagkakataong to. Ang mga kapitbahay sa ibaba na nakikiusyoso. 1,20,555. Wala na sa mga mukha nila ang tuwa sa sinapit ng iba. 1,29,555. Wala na sa mga mukha nila ang tuwa sa sinapit ng iba. Sa halip, napalitan ito ng pananabik at pasasalamat. Hindi umalis si Zhang Wei. Nakatayo lang siya sa ibaba. Gaya ng dati, nagbabantay ng trabaho. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya mayabang na nakahalukip-kip. Sa halip, paminsan-minsan siyang nag-aabot ng tubig at yosi sa mga trabahador. May ngiting nagpapalapad ng papel sa mukha niya. Nandoon din ang asawa niya. Maya-maya'y tinatanong ang mga trabahador kung uhaw ba. Tapos tatanungin naman kung pagod na, sobrang asikaso talaga. Nakita ng lahat ng nakatira sa building ang tagpong yun. Sa tingin ng lahat, mayroong halong pangungutya. Mayroon ding paghamak, pero higit sa lahat, isang klaseng kasiyahan na nakikita siyang nakakarma. Si Zhang Wei sa building na ito, ay masasabing tuluyan ng sumikat. Hindi lang siya nabigong magpakitang gilas sa kanyang pagsusumbong. Sa halip, siya pa ang naging katatawanan ng buong subdivision. Pagsapit ng tanghali, naikabit na ang balangkas ng silong. Sinadya pa akong akyatin ni Mang Joe para sabihin, Mr. Lu. Sa pagkakataong ito, sinadya naming lagyan yung mga parte kung saan dumidikit ang suporta sa pader ng mga gomang pang-absorb ng vibration. Kaya sa susunod na umulan, sinisiguro ko po sa inyo, wala kayong maririnig na kahit anong ingay sa loob ng bahay. Salamat sa malasakit, Mang Joe. 4:00 ng hapon, tapos nang may kabit ang bagong-bagong silong. Mas malapad at mas makapal kaysa sa luma, at mas makinis din ang mga linya. Tumagos ang sikat ng araw sa bagong-bagong, transparent na bubong at suminag sa aking balkonahe, na lumikha ng isang maliwanag na sinag. Si Mang Joe at ang kanyang mga tauhan, ay nilinis ng maigi ang lahat ng kalat mula sa construction. Umakyat si Director Wang kasama si Zhang Wei para i-inspeksyon ang gawa. Napakaganda. Okay na ba sa'yo? Ayos naman. Kung ganoon, paano yung mga naunang pinsala? Usapan nyo na yan ng developer. Wala akong kinalaman dyan. Natigilan si Zhang Wei. Sa huli, tumango na lang din siya. Opo, tama po kayo. Hindi na siya nang ahas pang magsalita. Ang digmaang ito na nagsimula dahil lang sa isang canopy, ay masasabing dito na nagtatapos. Nanalo ako. Isang malinis na pagkapanalo. May sapat na basehan at katwiran. Hindi ko hinayaan ang kahit sino na makahanap ng kahit katiting na butas laban sa akin. Ang ginawa ko lang ay tinuruan sila kung ano ang ibig sabihin ng respeto, kung ano ang ibig sabihin ng patakaran. Nang makaalis na ang lahat, nakatayo ako sa ilalim ng bagong-bago kong canopy, habang tinitingnan ang gulo sa balkonahe ni Zhang Wei sa ibaba. Alam ko, simula ngayon, magiging mas tahimik na siguro ang paligid ko. Sa ikatlong araw mula nang maibalik ang canopy, tumawag na naman sa akin si Manager Leon ng Property Management. Sa pagkakataong ito, mas magalang pa ang tono niya kaysa sa dati. May kasama pang ang bahagyang panunuyo. Mr. Lu, nasa bahay po ba kayo? Tungkol po sa pagkukumpuni ng building. May bago na po kaming update. Oh, sige, sabihin mo. Tama po talaga ang mungkahi ninyo noong nakaraan. Ang pinakaugat po talaga ng problema ay nasa disenyo ng gusali. Pagkatapos po ng aming pag-uusap kasama ang komunidad, at pagkuha ng opinyon ng karamihan sa mga may-ari, nagpasya po kaming opisyal ng gamitin ang Major Repair Fund para sa buong panlabas na pader ng Building 7, upang magsagawa ng kumpletong waterproofing at pagsasaayos ng drainage system. Hindi ko talaga inaasahan ang balitang ito. Akala ko, magtuturuan lang ng magtuturuan ng property management. Ang bilis naman nilang nakapagdesisyon. Hay, hindi po iyon mabilis. Ang pangunahing dahilan kasi, napakalaki ng naging epekto ng nangyari sa inyo. Ngayon, hindi na lang sa Building 7 ninyo.
Pati ang mga may-ari sa ibang building, nagsisimula na ring mag-alala. Hinihiling nilang lahat na suriin namin ang mga posibleng panganib. Kaya malaki rin po ang pressure sa amin. Kaysa naman hintayin nating lumitaw isa-isa ang mga problema. Mas mabuting solusyonan na nating lahat ng sabay-sabay. Kung ganun, anong kailangan kong gawin? Ganito po kasi yan. Ayon sa proseso, para magamit ang pondo para sa malakihang pagkukumpuni, kailangan ng 2 o higit pa na pirma ng mga may-ari bilang pagsang-ayon. Bukas, mag-oorganisa kami ng pirmahan sa ibaba. Sana po makababa kayo para sumuporta. Walang problema. Agad akong pumayag. Isa itong malaking kabutihan para sa akin at sa lahat ng residente. Kinabukasan, pagbaba ko para pumirma. Nakita kong maraming tao sa harap ng bulletin board. Hindi lang mga taga Building 7 namin. Pati mga may-ari mula sa ibang building ay dumating din ng mabalitaan. Yung mga taga property management at community. Namimigay ng mga form ang mga staff nila sa lugar. At ipinapaliwanag ang plano. Nakita ko si Zhang Wei at ang asawa niya. Sila ang unang-unang lumapit para pumirma. Nang makita niya ako, sinadya pa ni Zhang Wei na makipagsiksikan sa mga tao. Para batiin ako, Kuya Lu, nandito ka rin pala. Ang pakikitungo niya, mula sa dating takot, ay naging isang paggalang na halos nanunuyo na. Inilagda ko ang pangalan ko sa consent form. Nang makita ako ng mga kapitbahay doon, lahat sila ay tumango bilang pagbati. Puno ng kabaitan at paghanga ang mga tingin nila. Hinawakan ni Tita Lee ang kamay ko at sinabi, "Ay ho Lu, napakalaking kabutihan talaga ng ginawa mo ngayon. Lahat kami, dapat magpasalamat sa'yo." Oo nga, napakabuti ng ginawa niya. Kung hindi ka nagpumilit, sa tingin mo ba ganoon kadaling papayag ang property management? Mula ngayon, sino man sa building na to ang maghanap ng gulo ng walang dahilan. Kami ang unang hindi papayag. Sige, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Ang gusto ko lang naman ay mapanatili ang sarili kong kapayapaan. Pero heto ako, naging bayani pa sa paningin ng mga kapitbahay ko. Mabilis na isinagawa ang pagsasaayos ng pader sa labas ng building. Makalipas ang 1 buwan, nagbagong anyo ang buong gusali. Ang construction team na pinadala ng developer ay hindi lang inayos muli ang waterproofing ng pader sa labas, kundi naglagay din sa ilalim ng bawat balkonahe ng pare-parehong built-in drainage channel. Dahil dito, kahit wala nang nakausling bubong na pananggalang sa ulan, ang tubig ulan ay maayos nang naididirekta papunta sa drainage pipe. Hindi na muling mangyayari ang pagbuhos ng tubig na parang talon. Nalutas ang problema mula sa pinakaugat nito. Ang pansamantala kong bubong ay natapos na rin ang misyon nito. Noong araw na tinatanggal na ang bubong, dumating sina Director Wang at Manager Leo. Sila na mismo ang nagkusang hilingin na tanggalin ito. Dahil hindi na ito kailangan. Dumating din si Zhang Wei. Pinanood niya ang mga trabahador habang tinatanggal ang bubong na doble ang ibinayad niya para lang maibalik. Walang bakas ng panghihinayang sa mukha niya. Sa halip, para siyang nakahinga ng maluwag. Lumapit siya sa akin, at seryosong sinabi, "Kuya Lu, salamat sa'yo. Kahit na naging kaiya-hiya ang mga nangyari, pero ipinaunawa mo sa akin. At sa lahat, na kailangang hanapin ang tamang paraan para malutas ang problema. Salamat sa'yo." Pagkasabi noon, yumuko siyang muli ng malalim. Sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng kahihiyan sa mga mata niya. Tanging sinseridad na lang. Tiningnan ko siya, at sa huli, tumango na lang din ako. Siguro, ang pagbabago ng isang tao ay kailangan lang talaga ng isang masakit na leksyon na hinding-hindi malilimutan. Wala na ang canopy, naayos na rin ang building. Tila tuluyan nang bumalik sa normal ang lahat. Pero ang epekto ng canopy war na yun, ay patuloy pa ring tahimik na. Nakaapekto sa bawat isa sa building. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang relasyon ng magkakapitbahay. Dati, ang magkakapitbahay sa building na ito, karamihan ay hanggang tango lang pag nagkakasalubong. Kanya-kanya lang, matapos naming pagdaanan ang laban na yun. Biglang naging mas malapit ang loob ng lahat sa isa't isa. Sa group chat ng mga may-ari, hindi na puro reklamo at daing. Sa halip, napuno na ito ng mga usapan tungkol sa buhay. At tungkol sa pagpapaunlad ng aming komunidad. Nagsimula kaming kusang loob na bantayan ang property management, panatilihin ang kalinisan ng mga hallway, at nag-ambagan pa para gawa ng tirahan ang pasang kalye sa baba. At ako, tila naging opinion leader na ng building na to. May nasirang bumbilya sa bahay. Hindi alam kung anong klase ang bibilhin. I-dash at ako sa group chat, dahil kulang ang parking sa komunidad namin. May nagmungkahi kung pwede raw ba, na ako na ang kumausap sa property management. Pati nga ang anak ni Tita Lee na mag-e-exam para sa graduate school. Nagtanong pa sa akin kung anong kurso sa ang universidad ang mas maganda. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Pero hanggat kaya kong tumulong, sinasagot ko naman lahat. Itong pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka. At inaasahan ng iba, hindi pala masama. Nagbago na rin ang pamilya ni Zhang Wei. Ang asawa niya, hindi na nagpo-post sa group chat, para ipagyabang ang mga mamahalin niyang halaman. Sa halip, nagsimula na siyang mag-share ng mga tips sa paglilinis ng bahay. Mas naging down to earth. Si Zhang Wei mismo, para talagang nagbagong tao.
Dati, pag nakakasalubong ko siya sa hallway, laging angat ang ulo at diretso lang ang tingin. Ngayon, malayo pa lang, ngingiti na siya at babati. Minsan, pag umuwi akong may dalang mga gamit, kapag nakikita niya ako, kusa pa siyang tumatakbo. Para tulungan akong iakyat ang mga dala ko. Hindi ako tumanggi. Naiintindihan ko na ito ang paraan niya. Para humingi ng tawad at ayusin ang aming relasyon. Isang hapon ng weekend, tumunog ang doorbell ng bahay ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang anak ni Zhang Wei. Isang batang lalaki na mga 7 o 8 taong gulang. Hawak-hawak niya ang isang paso ng isang maliit na succulent. Nahihiya siyang tumingin sa akin. Napakaliwanag at napakalinis ng mga mata ng bata. Ningnan ko ang maliit at cute na succulent. Nanahimik ako ng ilang segundo. At saka ito tinanggap. Inilagay ko ang paso ng succulent sa may bintana sa balcony. Sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga luntiang dahon nito ay mukhang sariwa at puno ng buhay. Siguro, walang taong likas na masama. Madalas, nabubulag lang sila ng katangahan, kayabangan, at kasakiman. Kapag ang mga bagay na ito ay tuluyan ng nawasak, ang maaaring lumabas ay isang pusong marunong magpasalamat at magbago. Siyempre, hindi lahat ay natutuwa sa ganitong pagkakasundo. Nang maglaon, ininspeksyon ng City Management Department ang aming komunidad para sa mga iligal na istruktura sa lahat ng building. Ang ilang mga kalat-kalat na kanopi, na may iba't ibang sukat sa ibang mga gusali, ay nabigyan lahat ng notice para ipaayos. Kasabay nito, napuno ng reklamo ang buong komunidad. May nagreklamo sa group chat. Kasalanan to lahat ni Lucien ng Building 7. Wala kasing magawa, naghahanap ng gulo. Ayan tuloy, naimbitahan pa ang city management. Dinamay pa tayo, kailangan din nating magbaklas. Paglabas pa lang ng ganyang komento, may sumagot agad. Marunong ka bang mga tuwiran? Si Lucien ang biktima rito mula umpisa hanggang dulo. Siya kaya yung inireklamo, no? Ano bang problema? Sa tingin nyo ba kusa lang gumanda ang building na to? Kung hindi dahil sa pagpupumilit niya, makakatira kaya tayo sa ganito kagandang building ngayon? Magiging ganito ba kasipag ang management? Walang utang na loob. Kung matapang ka, subukan mo ring magreklamo. Tingnan natin sa huli kung sinong mamalasin, ikaw o ang iba. Madali lang para sa yung magsalita, yung taong nagrereklamo. Dahil sa sinabi niyang iyon, agad siyang pinagtulungan ng lahat. Dahil doon, hindi na siya nang ahas magsalita ulit. Napangiti na lang ako habang nakatingin sa screen ng phone ko. Sinara ko ang group chat. Talaga namang may mga taong hindi marunong umintindi sa mundo. Hindi na kailangang pansinin. Kailangan ko lang protektahan ang sarili kong buhay at ang mga taong marunong rumespeto at tumano ng utang na loob. Sapat na iyon. 1 taon ang lumipas. Lumipat na ng tirahan ng pamilya ni Zhang Wei. Ang sabi, dahil daw sa trabaho, kailangan daw niyang lumipat sa ibang syudad para sa career niya. Noong araw na lumipat sila, sinadya pa akong puntahan ni Zhang Wei para magpaalam. Mukha siyang mas mature na. Wala na yung dati niyang pagiging mayabang at padalos-dalos. Kuya Lu, aalis na kami. Sa mga nagdaang taon, salamat sa pag-aalaga mo. Ingat sa biyahe. Pagkaalis niya, nabakante ang ika-5 palapag ng ilang panahon. Ilang buwan din akong nag-enjoy sa sobrang katahimikan. Hanggang isang araw, may narinig akong ingay ng construction sa baba. May bagong kapitbahay na titira. Agad-agad tumakbo si Tita Lee para ibalita sa akin. Lu, alam mo ba, may napakagandang babae na lumipat sa ika-5 palapag. Ang balita ko, sobrang galing daw. May sarili siyang law firm. Napangiti na lang ako, hindi ko na lang masyadong pinansin. Huwag lang sana katulad ulit ni Zhang Wei. Yung sobrang sakit sa ulo noon. Noong weekend, nagbabasa ako sa bahay. Tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto. Isang matangkad na babae ang nakatayo sa labas. Nakasuot siya ng casual na damit. Elegante ang dating niya. At may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Hello, ako ang bagong lipat na kapitbahay sa baba. Ako si Jolo. Hello, narinig ko mula kay Director Yu ng community. At kina Tita Lee, ang maraming kwento tungkol sa'yo. Lalo na yung sikat na insidente tungkol sa canopy. Matagal na yun. Hindi, para sa akin, hindi yun maliit na bagay. Pinatunayan ng pangyayaring iyon, ang iyong paninindigan at katapangan. Sa totoo lang, bilang isang taong nasa larangan ng batas, hinahangaan ko talaga yun, ang mapuri ng ganito kadirekta sa harap ko. Ngayon lang nangyari sa akin. Pumunta ako rito ngayon hindi lang para bumisita. Mayroon din sana akong hihilinging pabor. Ano yun? Napansin ko kasi, kahit naayos na ang labas ng building natin, yung mga bintana sa balcony, ay luma pa rin, mahigit 10 taon na ang disenyo. Mahina ang soundproofing at hindi selyado. Pinalitan ko na ang bintana sa unit ko ng pinakabagong 3 layer na soundproof glass. Naisip ko, kung makakapag-organisa tayo para sa buong building, at sabay-sabay bibili ang mga may-ari, siguradong makakakuha tayo ng malaking discount. Nagtanong-tanong na rin ako. At kung ikaw daw ang manggana rito, siguradong mas mapapadali ang lahat. Binigyan na naman niya ako ng isang mahirap na gawain. O sabihin na nating isang magandang bagay. Ang inilatag sa harapan ko. Tiningnan ko ang mga mata niyang tapat at puno ng pag-asa.
Sige, pwede kong subukan. Magaling. Lahat ng mga technical na problema at mga issue sa kontrata, ako na ang bahala. Ako na ang kakausap sa mga manufacturer. Tinitiyak kong walang magiging palya. Ang kailangan nyo lang gawin ay hikayatin ang lahat. Ikinagagalak kong makatrabaho ka, Mr. Lu. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit at matatag. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana at tumama sa amin. Bigla, naramdaman ko na ang buhay ay parang pagbubukas ng blind box. Hindi mo alam kung ano ang susunod na ibibigay sa'yo ng kapitbahay mo. Maaaring problema, o baka naman isang sorpresa. At sa pagkakataong ito, mukhang isang magandang sorpresa nga, sa pagtutulungan namin ni Attorney Joe. Ang plano para sa group buy ng mga soundproof na bintana ay naging napakadali at matagumpay. Hindi may kakaila, talagang profesional na abogado si Attorney Joe. Detalyado at kumpleto ang mga materyales na inihanda niya. Inilista niya ang mga kalamangan at kahinaan ng iba't ibang brand ng bintana. Pati na rin ang presyo at ang proseso ng pag-install. Lahat ng ito ay ginawa niyang isang malinaw na comparison chart. Dahil sa galing niya sa pakikipagnegosasyon, nakuha niya para sa atin ang isang hindi kapani-paniwalang presyo para sa group buy. Kapag pinapanood mo siyang magtrabaho, talagang mararamdaman mong maaasahan siya. At ako, ang kailangan ko lang gawin ay i-post ang lahat ng impormasyong ito sa group chat ng mga homeowner. At manawagan sa lahat, halos lahat ng mga may-ari ng unit ay agad na tumugon. Sina Kuya Lo at Attorney Joe ang namunguna. Kaya 100% kaming panatag sa inyo. Matagal na naming gustong magpalit ng mga bintana. Sali ako, paali rin ako, sa loob lang ng ilang araw. Nabilang na ang lahat ng order sa buong building. Handa na ang lahat, hinihintay na lang ang simula ng construction. Noong araw ng construction, bala at maingay sa bawat palapag. Pero sa kabila ng ingay, ramdam mo. Ang pananabik para sa isang bagong simula. Bilang mga namamahala sa proyekto, kami ni Jolo ay nasa ibaba para subaybayan ang paggawa. Mas nagkakasundo kami kaysa sa inaasahan ko. Nilapitan ako ni Tita Lee at binigyan ng pakwan. Oh, Joe, kayong dalawa talaga ang swerte ng building namin. Tita Lee, ang pinakamalaking naitulong talaga ay galing kay Lucien. Siya ngayon ang nagsisilbing sandigan ng buong building. Inirapan ko siya ng pabiro. Sa mga panahong magkasama kami, naging napakalapit na namin sa isa't isa. Masaya siyang kausap, marunong lumugar, at sobrang talino. Marami kaming mga paksang na pagkakasunduan. Mula sa mga libro at pelikula, hanggang sa mga isyu sa lipunan. Magaan siyang kakwentuhan. Noong weekend pagkatapos mapalitan ang mga bintana, napakaganda ng panahon. Sobrang tahimik sa loob ng bahay. Kapag isinara ang bintana, yung tugtog mula sa mga nagsasayaw sa plaza sa ibaba, halos hindi mo na maririnig. Nagtimpla ako ng isang Tokureng flower tea, at naupo sa balkonahe para magbasa. Tumunog ang cellphone ko. Mensahe galing kay Jolo. Habang tinitingnan ko ang mga salita sa screen, nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Maraming taon na mula nang ako'y makipaghiwalay. Sanay na akong mamuhay mag-isa. Tahimik, pero malungkot din. Lumapit ako sa bintana, at tumingin sa ibaba. Ang mga batay nagtatawanan at nagkukulitan. Ang mga matatanda'y payapang naglalakad-lakad. Si Jolo sa baba, para bang naramdaman niya, na nakatayo rin pala sa balkonahe ng bahay nila. At nakatingala sa direksyon ko. Nakita niya ako, itinaas niya ang kanyang cellphone. At iwinagayway ito habang nakangiti. Tumatama sa kanya ang sinag ng araw. Ang ngiti niya ay sobrang liwanag, halos nakakasilaw. Bigla kong naisip, siguro'y panahon na para sa tahimik kong buhay. Nadagdagan pa ng ibang kulay, katulad ng canopy na iyon. Kailangang tanggalin ang luma para salubungin ang bago. Minsan, ito'y para sa mas mabuting proteksyon.